bilang paalala na rin po, ma'am, gaano po ba kahalaga na sumunod at makinig po tayo sa mga abiso sa mga otoridad po. Kagaya na lang po ng pagpapatupad po sa evacuation and lalo na po sa danger zone areas po. Opo. Sa isang disaster, no, ang mahalaga talaga ay walang namamatay ng mga tao o mga residente doon sa area na yun. Yan yung rason kung bakit meron tayong preemptive evacuation. Kailangan sundin na yun ng mga tao dahil yung kanilang buhay ang nakasalalay doon kung merong mangyari at madisgrasya sila o maabutan sila ng pagsabog ng bulkan. Kaya mahalaga yung pagsunod sa mga warnings ng local disaster council nila. Pangalawa, kailangan din ng mga tao maghanda dahil alam naman nila yung lugar nila ay malapit sa bulkan. So kapag pina-evacuate sila, dapat handa sila na mag-evacuate at handa yung mga kailangan nilang dalhin sa pag-evacuate. Pangatlo, kung sila ay naabutan noong disaster o noong aksidente, noong sakuna, doon sa area na yon, kailangan handa pa rin sila. So, meron silang go bag na nandoon yung mga emergency na gamit nila. Ma'am, last po. Gaano po talaga, ma'am, na patuloy po natin tutukan yung pagpapaiting po ng disaster management. Given na hindi lang po bagyo ang dapat natin paghandaan, kundi maging po ang mga pag-alboruto po ng iba't ibang bulkan, katulad na lang po ng Mount Canlaon. Napakahalaga niyan na kailangan handa yung mga komunidad, yung mga cities and municipalities natin. Kaya nga meron tayong automatic appropriation sa ating disaster fund, sa mga local disaster fund natin. At hindi mo pwedeng galawin yon. Ibig sabihin, kailangan sa budgeting, automatic talaga yung disaster fund mo. Yun yung nauuna na nilalagyan ng pondo dahil yung ating bansa ay disaster prone. Hindi lang sa bagyo, kasama na ang mga pagbaha, kasama na ang landslide, kasama na ang pagsabog ng bulkan, at hindi lang natural disasters, kasali din ng man-made disasters. No? So, napakahalaga yon na merong, unang-una, merong emergency disaster fund at merong portion doon na quick relief fund, no? So yun yung binibigay kaagad sa mga tao kapag may disaster na, at merong portion doon na for investment sa disaster risk reduction and mitigation. Napakahalaga din nun kasi kailangan yung preparations ng mga komunidad at ng mga cities and municipalities. Next question. Ano yung press club? Ano yung pag-usap mo sa mga evacuees? Ano yung tulong na binigay mo na hindi ka malilimutan ng mga taga-Negros? Lalo na ng mga evacuees. Ngayon, Hindi ko po sila natanong. Hindi ko po sila natanong, pero simula po noong nakaraang taon, pahiram ako nung list, Jobe, kasi hindi ko ma-memorize yung listahan. Ito, sorry sir ha. Ito sir, kailangan. So nung nakaraang, simula nung nag-alboroto ang bulkan, nag-distribute kami ng 25 kilos ng rice to farmers, 6,500 farmers yun. Tapos nag-distribute din kami ng 10 kilos of rice bago natapos yung year 2024. 8,000 relief boxes sa iba't ibang evacuation sites, tapos 5,000 na mga non-food items, no? Ito yung mga sleeping mats, mga mosquito nets. Tapos yung Kalusugan food truck namin, nag-serve sila sa 4,000 evacuees in 2 weeks. Ito yung truck namin na nagluluto ng nagbibigay ng hot meals para sa mga first responders at biktima ng disaster. Medical mission, 1,000 beneficiaries in 3 days. Tapos meron din kaming evacuees na beneficiary ng Magnegosyo Taday program. Ito po yung micro and small medium enterprises na support ng aming opisina. 100,000 face masks,
Tapos, nagbigay din kami ng 20,500 ml bottled water and 100,000 face masks ulit. At yung ngayon, sir, ang binigay namin ay tig 25 kilos per family sa Canlaon City, La Carlota, tsaka sa La Castellana. So, bale mga 2,514 families yung nabigay namin ng 25 kilos per sack na bigas. Ma'am, nabanggit kanina ni Mayor na parang gusto nilang hilingin sa national government na imbes na mga perang ayuda, ang gusto daw nila is magkaroon sila ng pondo para makalipat sila permanently, para mapul lahat ng pera, makabili po ng lote at magkaroon daw po ng permanent relocation. Suportado po ba niyo yun? Yes, nagkausap kami ni Mayor kanina, no? Tinatanong ko siya kung anong mga plano nila. Kasi mayor din ako dati, no? Sa amin doon sa Davao City, hindi namin pinapatagal sa evacuation centers ang mga evacuees. Dahil unang-una, ang ginagamit natin na evacuation centers ay mga paaralan. So yung mga paaralan, nadi-displace natin yung mga estudyante. Ganito din yung experience ko nung nasa DepEd ako, nung pagsabog ng Mount Mayon sa Albay. Nagkakaproblema kami kasi tumatagal yung mga evacuees, nadi-displace yung mga estudyante namin. At pangatlo, kaya nung mayor ako, ayaw ko talagang tumagal sila kasi nagkakasakit yung mga tao. Lagnat, dengue, well ngayon, ganun yung nangyayari ngayon dito, no? Chicken pox, may outbreak ng chicken pox, ng lagnat, may dengue. Minsan, sisira yun siya, nag-LBM yung mga tao dahil sa supply ng tubig hindi maayos. Nagkausap kami ni Mayor at binanggit niya yung mga long-term plans niya. Sabi ko, agree ako sa mga long-term plans mo dahil dumaan din ako sa pagka-mayor. Hindi talaga ideal na 4-6 na buwan ang mga evacuees sa isang center. At sabi ko sa kanya, tinanong ko sila kasi kanina kung ano yung, maliit lang kasi yung opisina namin, maliit din yung budget namin, pero tinanong ko kanina kung ano yung matulong ng opisina namin. Nagsabi yung mga tao ng hygiene kits, so ito yung mga toothbrush, toothpaste, shampoo, sabon, sanitary napkin. Meron kaming supply sa ganon, so sinabihan ko yung Bacolod satellite office namin, ang Panay Negros Island satellite office namin na ibigay yung hygiene kits. At nagkausap kami ni Mayor, nahihirapan din siya sa pagkain kasi libo-libo yung pinapakain nila araw-araw na nasa evacuation center. So sinabi ko kay Mayor, makakatulong kami sa bigas na mabigyan ng suporta yung community cooking nila. Pero kapag tinanong mo yung mga tao doon kanina, medyo tumagal ako doon sa isang evacuation classroom, no, nakita ninyo. Kasi ang sinasabi talaga ng mga tao, gusto na nila umuwi. Kasi naabala talaga yung hanap buhay nila at yung pang-araw-araw nila. Tsaka hindi din talaga ideal. Hindi yan ideal na tulugan ng matagal na panahon ang isang classroom. So sabi ko, antay tayo kung ano yung magiging desisyon ng Disaster Council, kung ano yung itutulak ni Mayor. In the meantime, suportahan natin yung community cooking para sa pagkain. Ilang evac, ma'am? ng pagbisita mo dito? Anong pinaka-cheese at pinaka-punto ng pagbisita mo dito ngayon sa La Castellana o sa mga Canlaon evacuees? Ito po yung dati pang supposedly schedule namin na pagbisita nung una pang sumabog yung Mount Canlaon. Hindi lang siya nagawa. Ngayon, nakabalik ako galing sa abroad. Gumawa kasi kami ng plano para sa pasasalamat sa mga tao sa iba namang subject matter. So, nagka-schedule kami, naglagay kami ng schedule dito sa Negros at sinadya namin na bumisita sa mga tao para ihatid yung tulong at tingnan nga yung situation ng evacuation site nila. Kasi
alam na alam ko talaga kung gaano kahirap magpatakbo ng evacuation site. Madami na rin kaming nadaanan na disasters sa Davao City. Ilang evac centers ang bibisitahin niyo ngayon? Sa per city, ma'am, isa. Pero yung bigas, bigay sa lahat ng families. So, 2,514 families yon sa Canlaon City, sa La Carlota at sa La Castellana. So, lahat sila nabigyan ng 25 kilos na rice. Pero yung pagbisita ko, tatlo. Isa sa Canlaon City, isa sa La Castellana, isa sa La Carlota. It's from the Office of the President, from government's fund, or from personal fund po ito? Hindi, ma'am. Hindi po ito sa Office of the President, ma'am. Of the Vice President? Opo. Ang sa, ma'am, yung hygiene kits namin, meron talaga kaming ganyan. Yung non-consumables namin, non-food supplies namin, meron talagang ganyan. At yung bigas na para dito ngayon, galing po sa businessman doon sa Bacolod. Pinabigay niya po para sa mga evacuees. Yung message mo sa mga politikos ng Negros na kaalyansa mo pa rin at lalaban nitong Mayordos. Patuloy lang tayo sa aming mga kasamahan at sa mga kandidato ngayong darating na eleksyon. Patuloy lang tayo sa matinodanon sa Tagalog. Totoo. Patuloy lang tayo sa totoong serbisyo para sa ating mga constituents. At lagi nating isa-isip na kailangan natin ng peace and development, kalinaw o kalambuan, kapayapaan at development is Asan mo? kaunlaran. Kapayapaan at kaunlaran. Yun lang lagi dapat nilang isinasaisip sa mga plataforma nila. Pero anong mensahe mo sa 11 Negros congressman na bumuto para ma-impeach ka? Wala po akong mensahe sa kanila, and I don't think meron din silang mensahe sa akin.